Si Ma'am Michelle Darang ay humihingi po ng medical assistance. Siguro malapan na po natin sa kanya mismo, attorney, kung para saan po yung medical assistance. Magandang hapon po, Ma'am Michelle. Ano pong maitutulong po namin sa inyo, ma'am? Magandang hapon po. Humingi po ako ng tulong sa inyo po. Ilalapit ko po yung anak kong si Rainier para po ma-procedure po sa kanya yung MRI kasi po nagsisizure po siya. Tapos may iniinom din po siyang mga gamot. Pero yun po hindi naman nagkakapagpagamot, nakakapag-prevent lang po. Okay. So, kailangan ni Rainier, 17 years old, Opo. ng MRI o yung tinatawag na magnetic resonance imaging, no, with contrast. Ano po ang unang diagnosis? Bakit po siya nagkakaroon ng seizure? Hindi pa alam. Nung dinala po sa PGH siya, bago po siya dalhin, madalas po siya nagsisizure sa madaling araw. Tapos, Kailan po nagsimula yung seizure na ito? tagal na po mga 12 or 13 years old pa siya. So, ito So, ngayon, bata pa siya. opo, nung lumalaki na siya, lalo na po siyang maya-maya, lumalala. Tapos, nadali sa PGH siya, na ipatingin. Naisuri po yan doon. May ginawa po sa kanyang procedure na may dinidikit sa ulo. May something po sa kanya kasi bukod sa PWD siya, sa edad niya po na 17, hindi niya po kaya mag-isip ng tama. May intellectual disability po. Tapos nagsisizure po. Tapos sabi ng doktor, bigyan po muna siya ng gamot para prevention. Is it similar to an epileptic Parang attack? ganun po. Parang ganon, Ano po? epileptic attack. Pero sinabi niyo po na may kapansanan siya sa Opo. pag-iisip. On. Na-recognize din po ba or nasabi po ba kung ano yung kanyang mental age na capability sa ngayon? Kung 17 po siya, Para daw po siyang bata pa rin, hindi nasa edad so niya. mga nasa 7-8 years old. Ganun po. Pero nakakausap niyo naman po. Opo. Okay, ang kanyang verbal skills. Ano lang po, yung pautal-utal. Okay. Tapos takot po siya sa hospital. Takot sa Sa ospital. doktor po. Oo. So hindi po ito napasok sa eskwela. Nag-try po, pinasok ng kapatid ko sa ng nanay ko. Kaso, hindi na po siya umulat dahil one po nabully siya, hindi na po nakakalimutan. Yan ang kulang talaga sa atin, Shari, yung ability to be absorbed in regular environment kung may mga kapansanan. Kasi gusto natin na ma-refer Sa UST. sa appropriate rin na specialization. Apo. Kasi syempre, ang mga doktor ay may kanya-kanyang specialization. Although sa ngayon, para malaman muna kung ano talaga ang karamdaman o kapansanan ni Rainier, may mga tests na gagawin at magsisimula yan or madadagdagan yan, magagamit yung MRI. No? Meron ba sa PGH? Meron po, kaso po sira. Last December pa po ako nagtatanong doon. Taga saan po ba kayo? Bacoor po. Sa Cavite. Okay, so subukan natin, malaman natin kung ano pa yung ibang mga hospitals na merong specialization nito at para makapag-coordinate tayo. Apo. I do not think these are in provincial hospitals. Very specialized kasi ito. Pero wag po kayong mag-alala kasi nagtatawag na po ang salamat ating po. mga staff. Nasaan po si Rainier ngayon? Nandun po sa loob. Kasama ninyo. Si Rainier ba ay pwedeng iwanan? Pwedeng or kailangan palaging may kasama? Palagi po kasi yung pag-atake ng seizure niya, wala sa oras. So parang ang nangyari nung nung tumungtong siguro si Rainier ng adolescence nung Opo. nag-teenage siya. Kung sinasabi niyo mga 12 or 13 years old, doon nagkaroon nitong mga seizures na ito. Pero prior to that, napansin na ninyo na meron siyang kapansanan or pagkukulang. Meron po. Kakulang, kasi may disability na siya, may learning disability Meron na na siya. po. Pero wala pa kayong nakita na itong seizures. Si Rainier ba nung pinanganak ay normal delivery or Opo, cesarean? normal. Normal delivery. Sa kanya bang, nung bata ba siya ba kaya nahulog? Nagkaroon ng aksidente? Natamaan ng ulo? Ganyan? Si Rainier po kasi nung pinagbubuntis ko. Yung time po kasi nung iwanan kami ng asawa ko. Okay. Bali po nakamove on naman din ako. So bali yung stress po, hindi ko siya kinakausap, hindi ko siya pinapadede. Wala po. Parang papunta na pa din po ako sa pagagano. Nilabanan ko lang po. Kaya yung bata na din, hindi ko po kinakausap sila. Gusto ko lang po din. Pero nakamove on naman din po ako. Okay. So, Kaya nag-iisang anak lang po si Rainier? Hindi po, pang-anim ko po siya. Pang-anim siya? Opo. Okay. Bali na hulog din po siya sa hagdanan namin nang hindi sinasadya nung natutulog po. Ilang taon po si Rainier? Siguro po magto 2 years old. Pero hindi siya umiyak. Hindi po siya umiyak. Wala siyang narinig na cry po. Hindi po siya umiyak. Simula nang lumalaki siya, hindi rin po siya nagsasalita. So mukhang from birth, Opo. upon childbirth, Opo. meron na kayong nakitaan na siya ng kakulangan Yes sa po. kanyang Opo. kakayahan Opo. na magsalita, makihalubilo at makaintindi. Pero ngayon naman po, kaya naman niya na
bihisan ng sarili niya? Ano po? Opo. Alam niya naman po yung mga... Maligo? Opo. Okay. Tapos, bale, ang ano lang po sa kanya, yung pag na-stress siya, yung masyado niyang dinadamdam lahat ng bagay, lahat inaalala niya kung saan ka pupunta, anong lugar to, bakit, lahat kinakatakutan niya po. Okay. Kagaya ng pag-akit po namin, lahat siya Hindi naman po siya nagiging violent. Hindi po. Takot lang siya lagi. Tapos mamaya-maya, doon na siya nanginginig. Okay. Sige. Actually, nasa linya na natin si Dr. Patricia Villena Santos. Doc, ito pong i-refer namin sa inyo kasi I think we will need to coordinate with you para kung saan po pwedeng ma-MRI or yung kasi natingnan na po sa PGH. Pero mukhang will need further referrals. Doc Patch, kasi yung dun po sa, kung saan po yung hospital po ni Rainier, sa De La Salle po, University Medical Center, Doc, is sirado po yung machine. Yun. Opo. Ganon din po sa PGH, Doc. Yung case ng patient, clarify ko lang, what we need is mag-MRI with contrast and then kailangan natin ng sedation kasi nagsi-seizure siya o nangingisay. Yes. Okay, para once and for all malaman na natin kung ano talagang sakit niya, no? Yes. Yes, pwede natin siyang ayusin, gawin natin sa University of St. Thomas Hospital. UST, okay. Yes, UST. Alam ko ang MRI natin doon ayos. And then, sa sedation, yun naman ang trabaho ko. Huwag na natin sinilin sa sedation. Ako nang bahala doon. Nako, thank you. Salamat Maraming salamat. Ayan. Salamat para po. matulungan na rin natin si Rainier. Yes. Okay. Papadala natin ng biskwit. Dr. Patch. Ayan. May tanong po ako, matagal po ba ito? Ano po ba ang expectation pagka nag-in-MRI? Matagal Actually, po ba? kailangan mag-coordinate. Makikipag-usap din ako sa pediatrician ni Rainier kasi kailangan may clearance pa din niya, no? Okay. Kasi below 18 years old. And then, alamin natin kung ano exactly yung areas and gagawin sa MRI. Pero siguro matagal na ang isang oras. Matagal na yon. 45 minutes is acceptable, 30 to 45 minutes. Pero tulog si Rainier niyan, ano, Doc? Nakasedate siya, ganun yun, ano? Yes. Nakasedate. Para lang siyang natutulog ng kalma. Hindi ito general anesthesia. Oo, So, papatulogin lang natin. Ayun, para rin wag siyang mag-nervyos kasi yung MRI, yan yung ipapasok ka sa parang, makina yung nasubukan ko yan eh. Diyos ko, medyo maingay din siya. Saka very uncomfortable, no? Gumaganyan eh. Parang gusto ko na, ibangon ninyo ako. Ganyan. Oo, kasi kahit naman tayo, di ba, pumirmi tayo ng nakahiga ng 45 minutes ng gising, mahirap. Parang lahat na yata, kinanta ko na sa utak ko eh. Ganun eh. Nako, thank you very much, Doc Patch. Thank you rin. Si Doc Patch at siya po yung katuwang natin sa medical mission natin. Okay. Yung ating bus? Mobile clinic. Mobile clinic po ni Idol Rafi. Yun. So si Dr. Patch po ay isa po sa mga katuwang natin, mga doctor po na tumutulong po sa atin, sa mga kababayan po natin. Ayan. Thank you, Doc Patch. Yan. Salamat din. Okay. Ma'am Michelle, may gusto po ba kayong Maraming salamat po kay Dr. Patricia, sa inyo na po, Attorney, Ma'am, sa buo po ng Rapid Tulpo in Action, sa mga staff po, kay Ma'am Cheryl, Cosim din po. Salamat po. Maraming salamat po sa Panginoon. Dr. Patch, thank you very much po. At sasamahan din po ng reporter po natin, Doc, si Rainier po sa tanggapan po ninyo sa UST. Thank you very much po. So ma'am, i-coordinate po namin ha. So paglabas nyo, kausapin po kayo ng staff. Salamat po. Opo. Kung may ibang gamutan po na ma'am, tutulong din po, of course, ang RTIA, ma'am, ang Rapid Tulfo in Action. Hintayin natin yung kung ano man ang magiging diagnosis, tapos kung ano yung medical protocol na susundin or medical intervention. Nabunutan na po ako ng ano. Tsaka lakasan nyo lang ang loob nyo. Ano pong trabaho niyo, ma'am? Housekeeping po. Na-aksidente sa trabaho, kaya wala mo nang pasok. Sa isang hotel ba? O sa ano? Okay. Sige po. Sige, ma'am, kakausapin po kayo, ma'am, ni Ate Odette sa kabilang studio, ma'am, ha? Maraming staff salamat po ulit. Thank you po. Sige. Opo.